Good day mga ka-friendship! Today is another blessed day of the day, and for today's video, isang maulap na kalangitan po para sa lahat. Medyo makapal nga ang kaulapan ngayon, pero syempre fighting pa rin tayo sa ating pagtatapa at pagdadaing. Okay lang yan ganyan, basta wag niyo po pauulanin ha, mamayang gabi na lang please. Pinaspasan na nga nila ang paggagawa nito at baka abutin pa nga sila ng ulan kung sakali at inuna na ngang salang itong ating mga salinyase o mas kilala bilang tinapang salinas. Siyempre, sinunod na agad nila itong ating mga galunggong. Ay, ang gaganda naman po talaga ng ating mga galunggong, hindi po ba? O, kita nyo naman, di ba? Quality naman po talaga. Walang kasira-sira yan, ha? Nakita nyo naman, di ba, ultimo sa pagsasandok ay dahan-dahan naman talaga. Abay, malambot na kasi ang mga isda na yan. Gawang luto na po talaga, kaya magkamali ka lang dyan at paspasan mo ang pagsandok niyan. Panigurado at bali-bali ang aabuti ng isda natin dyan. Mabuti na rin talaga at sumili pa rin ang araw ng maaga at nakapagpatuyo na agad sila ng tatapahin. Kaya naisalang na agad tong ating mga pantapa. At eto na nga ang ating mga galunggong, syempre, isasalansan at ikakamada na agad-agad yan dyan sa dilarayan. Siyempre, yung ating mga daing pagkatapos ibabad yan sa patis, dito naman yan ibababad sa suka. Imemekos-mekos na nga nila yan dyan. Medyo na-miss ko na rin ang pagbe-video ng paggawa namin ng tinapat daing dito sa aming kamalig. Hindi yung puro pagmumukha ko na lang talaga ang nakikita nyo. Dahil taong bahay nga lang ako, marami akong time talagang makapag-video. Diba, eto nga po pala yung patis na pinagbabara ng ating mga daing bago yan ibaba dito sa ating suka. O, voila! O, hindi po ba? At ang ating mga salinas ngayon ay magaganda din ang size. May maligaw man pong pino dyan, italsik lang at mabuti na lang talaga maliwalas na ang kalangitan. Tanghali na nga at marami pa silang daing na ibibilad, kaya dapat tuloy-tuloy na ang ganyang init para matapos agad. O, nakita niyo naman po diba sa pagbibilad namin ng daing, kailangan talaga pantay-pantay yan. Kung hindi, papangit ang lasa niyan, cherries. Pagkatuyo nga ng kabilang side, babalik na rin natin yan para matuyo din yung kabilang side. O diba, para naman po talaga pantay-pantay. Kaya sa mga nagsasabing basa daw yung daing, hindi naman po siya basa. Sadyang nagmumuisan talaga kapag inilalagay sa freezer kasi bago nga po yan iligpit, yan po tuyo na. Ganyan po ang tuyo niyan. Hindi naman po yung dry na dry ha, tulad ng nakikita niyo mga tuyong mga isda. Ganyan lang po talaga ang pagkatuyo niyan. At ito na nga yung version ng pugon namin dito. Ho, ito, dito po niluluto yung ating mga tinapa. O, kulob na naman po siya, diba? May sumisingaw man na usok dyan. Eh, kung konti lang talaga, mas mausok pa po talaga ang loob niyan. O, nakita nyo, diba? Ganyan po katindi ang usok niyan. Kaya naman talagang napaka-perfect na mga kulay ng ating mga tinapa. Pag medyo matagal na nga siyang nakabukas, lumiliyab talaga yung ilalim niya. Kaya naman kailangan pag binuksan mo yan, mabilisan din ang pagtatanggal mo ng mga tinapa. Kung hindi, masusunog naman talaga at kailangan isara agad siya. Oh, naglalaway na ba kayo? Napakasarap naman po talaga ng mga tinapa natin, lalo na kapag bagong luto to. Yung mga bangus nga po natin, mga boneless na po lahat yan ha, kaya hindi na kayo mahihirapan sa pagkain yan. Ito naman po ang ating tinapang salinas. Medyo matinik nga lang to kumpara sa galunggong, pero huwag kayo mag-alala. Madali naman pong matanggal yung mga tinik niya dahil nasa tiyan lang naman po lahat. Kapag medyo toasted nyo nga ito pinirito, ultimo yung kaliskis niya, napakasarap po talaga niyang kainin. O kaya sa mga mahihilig sa tinapat daing dyan, ano pang inaantay nyo? I-follow nyo na po ako please, cherries. Yun lang po, bye!